Oh, matagal ko na hong nalaman ito at through somebody else. Nalaman ko ito dahil medyo may connection ho eh. Before these things happen, meron na nagkikwento kagad sa akin. Pero hindi ako magpapangalan ha. Pagpasensya nyo na ha, kasi I have to protect myself from a libel suit. Ha? Ito na lang, ikikwento ko na lang sa inyo. Okay? Sa Pilipinas, meron hong tatlong namumuno daw, di umano, pagdating sa e-games. Okay? Sa e-games, that includes e-sabong. May tatlo daw. Okay? Sabihin ko na kagad kayo, hindi ho si Chavit Singson. Okay? Hindi ho si Chavit. Linawin ko na kagad dyan. May tatlo. At kasama daw dito, di umano, si Tebes. Okay? Ang hawak daw di umano nito ni Tebes ay ang Mindanao. Meron dalawa. Itong dalawang ito ay ang hawak nito Luzon. At saka itong isa medyo Luzon and Visayas. Okay? So itong dalawa. Kaya lang hindi nila mapasok ang Mindanao. Bakit po? Kasi alam naman po natin 2016 hanggang ang presidente natin yan si Pangulong Duterte, taga Mindanao at saka medyo, hindi naman sa malapit, medyo kakilala ho ni Tebes itong ating Pangulong Duterte. So, meron ho sila, oy! Talagang pinost nung isa, pero binawi. So, itong tatlong ito, okay? So, si Tebes, at saka si Person A, at saka si Person B, si A at saka si B, mainit ang dugo dito kasi nga hindi nila makuhan daw yung Mindanao. Etong si B, pumupondo ito sa mga politiko. Malapit po ito sa dating presidente. Naku po. Alam ko po yan. Okay, bakit ko alam? Ito, si B, paano ko nalaman? Una-una si B kasi, meron kasi kami nung panahon na unang pagtakbo ni Mocha sa party list, isa sa mga hiningan namin ng payo at that time was, tsaka ng tulong, may nag-refer sa amin kay President Gloria Macapagal Arroyo, etong si B. Okay? Hindi pala si Gloria. Hindi si Gloria ito, sorry. Ito si Pangulong Gloria. Okay? Ewan ko kung natatandaan nyo doon, may picture pa nga ho kami, nakasama namin si Gloria. Wala na ho siyang ganun dito sa Lega. Panahon to ni Pangulong Duterte. Humingi kami ng payo at ang isa sa mga sinabi niya, lapit daw kami dito sa B kasi ito ay isa sa mga financier ng mga nagfi-finance, sumusuport sa mga kandidato. Etong si B. So alam ko na itong tao na to talagang personal na tumutulong sa mga kandidato. Okay? Hindi ko na lang papangalanan kung sino yun, ha? Etong si Person B ay tumulong daw itong last election kay Pangulong Marcos, si B. Okay? So, ngayon, pagpasok agad ng ating Pangulo, tinarget ka agad itong dalawang to. Yan. Kaya itong dalawang to, si Tebes at saka itong si isa, madalas pangalanan sa Senado. Yung isa pa nga doon, pumunta pa sa Senado. Okay? Para imbestigahan patungkol sa sabong-sabong na issue itong dalawang to. Si Tebes at si letter A, si Person A. Naintindihan nyo na? Okay? So, iniipit na itong dalawang to, nitong isang to. Kasi nga, gusto niyang ma-monopolize ang industriya ng e-games. Gusto niyang makuha lahat. Kasi tandaan ninyo, ang greed hindi ho yan, hindi ibig sabihin ikaw ay sobrang yaman na, hindi ka na patay gutom mo, hindi ka na greedy. Hindi. As a matter of fact, yung mga mayayaman nga po, yan po yung talagang naghahangad pa ng more. They want more, they want more. Remember, eto,
ay nagpondo ito ng malaki. Ibig sabihin, meron itong pinaluwal na pera, itong si Person B, inubos niya nung panahon ng eleksyon. Ibig sabihin, kailangan niya itong mabawi. Kailangan niyang mabawi. At kaya, inipit ng inipit itong dalawa. Si Person A at saka si Tebes. Inipit ng inipit ito. Pinipilayan. Kaya nga, eto ha, pansinin ninyo, unti-unting masusolusyonan yung si A. Tinatamaan na si A. Nitong huling issue ng mga sabong na dinukot. Ito na yung pinupuntirya, si A. Ibig sabihin, medyo napipilay na ho si A. Okay? Napipilay na po to si A. Nitong nakaraang eleksyon. Itong nakaraang mga pagdinig sa Senado, napipilay na ho to si A. Ngayon, kailangan nila naman targetin itong si Tebes. Kaya, ito na yung pagkakataon na yon. So, pinipilay na nila ito. Dali, pangit yan. Pinipilay na nila to, si A. Ngayon, si Tebes naman ang tinidiskarte para manatiling ibabaw si Person B. Yan ang kwentong, nalaman ko yan. Okay? Nalaman ko yan before all of these things are happening. At meron nga sa akin nagsabi na butik na ako dun. May sekretary na talagang gustong palubugin ito. Yun ang kanilang operasyon. Palubugin itong dalawang to. Si A at saka si Person C. Yun ang pinapalubog nila ngayon. Naintindihan nyo ibig sabihin. Kaya, paano mangyayari yon? Mangyayari lang yon. Una, yung mga nahuhuling, kesyo quote-unquote dumukot daw doon sa mga sabungero. So, nadadali na yon. Tapos, etong C, eto naman ngayon, etong kay Tebes. Yung nangyayari kay Tebes. At isipin nyo na maigi to ha. Pag etong dalawang to, na-convict, nakulong, tandaan ninyo, ang tinuturo nung mga nahuhuli na ngayon sa sabong na yon, sa padukot sa mga sabungero ay si A. So, posible siyang makulong. Ito naman si C, posible rin makulong dahil dito. So, sino na natira? Tandaan ninyo, magkano ang involved sa sabong? Naalala nyo nung tinanong yung isa? Magkano ang kinikita ng sabong everyday? Ganong kalaki yun. Ano ibig sabihin nun? Kaya nga sabi ko sa inyo, may punto rin, bakit yan? Marcos, may punto rin na this is all about politics. Kaya ang bigat nito. Alam mo, ang una nagsabi sa akin nito, watch out dito kasi darating ang panahon, ang magiging kingmaker natin ay gambling lords. Ibig sabihin, kasi medyo nawala na yung kingmaker na mga drugista, mga drug lord dahil nung panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon na lang sila uli bumabawi. Ang sabi nga, ang magiging kingmaker na susunod, ibig sabihin ng kingmaker, yung kaya mag-finance, walang iba po kung hindi ang mga gambling lords. Paano mangyayari yon? Halimbawa lang ito halimbawa lang naman nakalimutan ko na kung magkano kinikita ng bawat sabong noon, 100 million per day or something. O sabihin na natin 100 million per month. Kunwari tatlo sila, 100 million per month silang tatlo. Pag natanggal si A, natanggal si B, matitira natanggal si A at saka si C, matitira si B. So 100 million, matatanggalan sa kanya, 100 million, mapupunta na lahat sa iisa. Nakakatakot itong iisang to. Itong iisang to, pag yan nagpatakbo, pumondo ng presidente, tandaan ninyo marami sa ating mga kababayan, isipin nyo to, kahit tayo naghihirap ng todo-todo, papabagsak tayo ng pabagsak, pero bakit nananalo pa rin yung mga alam nating magpapabagsak sa atin? Bakit po nananalo? Dahil pagdating ng eleksyon, bumabaha ng pera. Paano nangyayari yun?
Kasi may nagpopondo sa mga presidente, meron nagpopondo sa mga senador. And you cannot even imagine, 'di ba? Sabi nga nila ako ho ba nagsabi nito na para ikaw ay manalo at para makatakbong senador, kailangan mo ng higit kumulang 50 to 100 million. Sinong tao ang magkakaroon ng 50 to 100 million? Ang mga posible lang dyan, mga bilyar, kasi talaga namang mayayaman yan. 'Di ba? Unless extraordinary na tao ka, tulad ka ni Robby na ganun kasikat, at katulad ka ni Tulfo na ganun ding nakapagpundar na sa tao. Ayun talaga, kahit hindi konti lang ang gastusin mo doon, medyo papasok at papasok yun. Pero yung iba, para makapasok, kailangan talaga ng malupit na pera. Kailangan bumaha ng pera. Saan nila kukunin yan? Sa financier. Kaya nga, watch out tayo. Dahil magkakaalaman to pagdating ng 2028. Hindi ko alam, baka yung iba di na makatiis hanggang 2025 na. Baka 2025 may tumakbo ng senador. Watch out tayo. Kasi posible lang naman ito hindi ko sinasabi Posible yung may balak tumakbo ng senador sa 2025 o di kaya sa 2028. Kung sino man niyang animal na yan, kailangan ngayon pa lang mag-iisip na yan kung saan siya kukuha ng pera. Kailangan makipagkasunduan na siya sa mga financier. Ganyang kalupit yan. Kaya nakakatakot. Maniwala ko kayo, nakakatakot. Kasi, eto tanungin ko kayo, simple question. Bawal ho ba ang isabong? Yes or no? As far as I remember, pinagbawal ito ni Pangulong Duterte. Okay? Merong batas na pinasa si Pangulong Duterte. Bawal ho yan, isabong. Pinasa yan ni Pangulong Duterte, pinatigil yan. Ngayon, itinuloy naman din ni Pangulong Marcos. To be fair, kahit si Pangulong Marcos ayaw din yan. Tanong, nag-i-exist ba? Hindi, kayo ang sumagot. Tanga na lang ang hindi magsasabing, hindi nag-i-exist yan. Nag-i-exist pa rin yan. Bakit? Bakit kanyo? Dahil ang laking perang involved yan. Sino sisita sa kanila? Gusto mong... Hindi, tayo, alam nyo, tayo talagang okay lang tayo si tayo na. Wala mo tayong magagawa. Kahit ano pang sabihin natin dito, hindi namin gusto yung isabang. Wala ka magagawa. Ang pwede lang magbawal niyan, walang iba kung hindi ang otoridad. Tanungin ko ho kayo, anong departamento ang nakakasakop dyan at pwedeng humabol dyan sa mga yan? Ako, nagtatanong lang sino ho ang pwedeng humabol ng departamento dyan? Sige nga ho, kung may idea kayo, sino? Sino po ang pwedeng umano dyan? Pagcor? Walang power ang Pagcor dyan. Kahit anong sita nila, hindi lang ho isang departamento ang pwedeng humuli dyan at pwedeng magdemanda dyan.